Tinulungan ako ng kaibigan kong si Christopher na makapasok sa pinapasukan niyang resort sa Pansol, Laguna. Naging kaklase ko si Christopher mula 2nd hanggang 4th year high school. Masasabi kong magkaibigan talaga kami dahil since introvert ako, hindi ako pala kaibigan at isa siya sa iilang tao na nasasabihan ko ng mga opinyon at saloobin ko sa buhay. Nang nagsisimula na akong magtrabaho sa nasabing resort, lubusan kong nakilala ang tunay niyang pagkatao. Mabait naman siya sa mabait. Pero sa loob ng halos 1 taon naming pagsasama bilang co-worker sa resort, nadiskubre ko ang isang bagay. Si Christopher ay isang friendly user, may asawa na si Christopher at 4 ang anak at maliliit pa. Malayo ang tirahan nila mula sa resort na pinapasukan namin kaya bihira lang siyang makauwi sa kanila. Minsan nga nasasabi sa akin ni Christopher na mahirap pala ang buhay ng may pamilya, at syempre sumasang-ayon ako sa mga sinasabi niya dahil nakikita ko kung gaano sila naghihirap mag-asawa lalo sa pagbabudget sa sweldo ni Christopher. And speaking of sweldo, malapit na tayo sa exciting part. Ang sweldo ang pinaka-issue ko dito, hayaan niyo kung magpaliwanag. Nagpapadala si Christopher sa asawa niya kada akins at katapusan. Noong una naming pagsasama sa resort nagpapadala siya pero may naiiwan pa sa kanya para sa pagkain niya dahil nakakabili pa siya ng bigas at mga delata niya na sapat para sa 15 days. Sabi ko nga sa kanya, halos sa pagkain na lang niya napupunta ang sweldo niya, at oo nga daw at mas kailangan ng pamilya niya ang malaking parte ng sahod niya dahil sa pag-aaral ng mga anak niya. By the way, walang stable na work ang asawa ni Christopher, online seller ito at bihira lang makabenta ng mga product. Dumating ang isang araw na may nagkasakit sa isa sa mga anak ni Christopher, kaya natural na ipadala niya ang lahat niyang sahod. Wala din siyang nagawa kundi ang mag-request ng advance sa mga boss namin. Kaya ang nangyari, wala nang natira sa sahod niya, wala na siyang budget para sa pagkain niya. So since mabait naman ako, nag-share ako ng budget ko sa pagkain para meron din siya. Ang awkward naman kasi kung ako lang ang kakain, samantalang si Christopher, wala. Kami lang dalawa ang magkasama sa resort kaya kami lang talaga ang magtutulungan. Sa una, okay lang sa akin dahil naiintindihan ko ang kalagayan niya, dahil nagkasakit ang anak niya at may hinuhulugan pa siyang utang sa mga boss namin, kaya wala nang natitira sa sahod niya. Ilang buwan na ako ang bumibili ng pagkain namin, lahat kasi ng sahod ni Christopher pinapadala na niya sa asawa niya. Marami daw kasing gastusin sa kanila, so sa isip-isip ko edi ako na naman ang magpo-provide ng foods niya for 15 days, then ilang beses din niya akong inutangan dahil kailangan daw ng asawa niya, panggastos sa birthday ng isang anak niya, school supplies, etc. Ako naman since binata at nakakagaan, pinautang ko kahit alangan ako dahil sigurado akong mahihirapan siyang makabayad dahil nga may binabayaran pa siyang utang sa mga boss namin. Then isang araw nagulat ako dahil may dumating na Lazada sa resort order ni Christopher, 200 plus ang halaga, laruan ng bata, para daw sa mga anak niya. Sa umpisa na touched ako, pero nang mahimasmasan ako mga ilang oras, naisaloob ko na bakit may pang Lazada siya pero pambili ng pagkain niya wala. Bakit inuuna pa niya ang pag-order ng kung ano-ano, wala na nga siyang share sa pagkain namin. Then may isang araw na naman na may dumating na Lazada sa resort, pina-order daw ito ng asawa niya, pabango, naisaloob ko uli. May pang perfume, pangkain wala, bakit inuuna pa nilang ang mga bagay na hindi naman essential? Mga ilang buwan pa ang lumipas, ganun pa rin ang sistema. Ako pa rin ang bumibili ng pangkain namin, dahil pinapadala ni Christopher ang sahod niya ng buo sa asawa niya. Isang araw sinabi ko sa kanya na huwag na niyang bayaran ang utang niya sa akin. Ilang buwan na rin naman at wish ko lang na babayaran talaga niya ako. At sabi ko ipambili na lang niya ng pagkain niya ang ibabayad dapat niya sa akin sa darating na payday. Ang tugon niya, sige pre, salamat ang siste. Nang dumating ang payday, sinabi niya na buo na naman niyang binigay ang sahod niya sa asawa niya, so naisaloob ko, edi wala na naman siyang pambudget sa pagkain niya. Parang nawili na siya na ako na lang palagi ang gumagastos sa pagkain namin araw-araw. Porket binata ako at walang sinusustentohang pamilya, pakiramdam ko inaabuso na niya ang kabaitan ko. Oo binata ako pero syempre may mga gusto din akong bilhin kagaya ng mga libro, dahil mahilig talaga ako magbasa, isa sila sa mga kaligayahan ko. Hindi na nga ako nakakabili ng mga libro dahil nagagastos ko sa pagkain ni Christopher, hindi naman din ganun kalaki ang sweldo namin sa resort. May mga araw na naiinis na ako kay Christopher, kasi parang wala na talaga siyang balak mag-share sa pagkain namin sa resort, talagang inasa na niya lahat sa akin, hindi ko lang siya madiretsa o masabihan dahil baka ma-offend sa akin.
Then may instances pa na parang tinatamad pa siya na samahan akong mag-grocery. Kung hindi kami mag-grocery wala din siyang kakainin, at syempre siya pinagbubuhat ko ng ilan sa mga pinamili. Kagaya nung 10 kilong bigas since mas malaki naman pangangatawan niya at para may ambag naman siya kahit paano. Dagdag ko lang, may isang pamilya ng caretaker na nakatira sa kabilang resort. Actually, dalawa ang resort na pagmamay-ari ng mga boss namin pero sa isa kami naka-stay in ni Christopher, magkatapat lang ang dalawang resort. Pinsan ni Christopher ang asawa ng caretaker, minsan binibilhan ko sila ng kaunting grocery at pasalubong sa 4 nilang maliliit na anak. Kaso introvert ako, kaya si Christopher na lang ang pinabibigay ko sa kanila. Ilang beses din yun ang siste, isang araw narinig ko na lang sa isang anak ng caretaker na masarap daw ang binigay na pasalubong ni Christopher sa kanila kagabi. Kagabi kami nag-grocery ni Christopher. Wala akong katibayan kundi ang narinig ko sa maliit na bata, pero hinala ko talaga sinasabi ni Christopher na sa kanya galing ang mga pasalubong na pinabibigay ko sa kanya, or maaring ding he neither admit nor deny na sa kanya ang mga pasalubong sa tuwing tinatanggap nila ang grocery at sinasabi ng mga batang thank you, Kuya Christopher. Nai-imagine ko nang umingiti lang si Christopher sabay talikod pabalik ng resort namin, speaking of playing safe. Kaibigan ko si Christopher pero pakiramdam ko hindi ko talaga siya tunay na kaibigan, o maaaring nawawala na ang kagustuhan ko na maging kaibigan siya. Ewan ko kung dahil sa pagiging introvert ko kaya pakiramdam ko ibang tao siya sa tuwing magkasama kami sa resort, mas feel ko kasi ang mag-isa. Binabanas na ako sa tuwing kasama ko siya at napaplastikan ako sa mga biro at pagtawa niya. May araw na naa-appreciate ko ang presence niya. May araw din na hindi. Naiinis ako dahil pakiramdam ko ginagamit niya ang pagiging binata ko at pagkakaroon niya ng sinusustentuhang pamilya para makalibre sa mga food expenses namin. Oo, pangit pakinggan pero ito ang totoo. Ito ang nakikita at nararamdaman ko. Isang friendly user si Christopher. Ito pa naman ang pinakaayoko sa lahat. Ang ginagamit ako para sa pansariling interes. Magdamag kung hindi kinausap si Christopher ngayong araw. Hindi ko rin siya pinakain, batid ko ang matinding pagtataka sa isipan niya, pero patay mali siya lang siya habang naglilinis ng resort at ako nandito sa kusina at nagluluto ng kakainin namin ngayong gabi, malamang kanina pa kumakalam ang sikmura niya. Nagring ang cellphone ko, nang sagutin ko ay boses ng asawa ni Christopher ang bumungad sa akin. Musta, kumain na kayo? Tanong nito. Oo, tipid na sagot ko. Si Christopher, kumain na, napadiin ang hawak ko sa cellphone, parang nawala ang dugo sa mukha ko. Mukhang nagsumbong si Christopher sa asawa nito, tila ako pa ang nagmukhang masama sa buhay ng mga ito. Ako na nga itong agrabyado, ako pa ang masama, ako pa ang kontrabida. Hello, pinatay ko ang cellphone, narinig ko ang pagbukas ng pinto, bumalik na si Christopher mula sa paglilinis sa pool. Pre, kain na, sabi ko sabay abot dito ng mangkok na may lamang pagkain. Saglit na natigilan si Christopher, pagdakay na pangiti na rin at kinuha ang pagkain sabay subo, talagang nagutom siya sa maghapong hindi ko pagpapakain sa kanya, pero hindi na uli ito mangyayari, laging may paraan. Nanlaki ang mga mata ni Christopher, nabitiwan niya ang hawak na mangkok at napahawak sa leeg, bumulwak mula sa bibig niya ang mapuputing bula na tila mga bulak. Napabuntong hininga ako sabay kuha ng baso ng tubig sa tabi ko at uminom habang pinagmamasdan ang pangingisay ni Christopher sa sahig, para siyang sumasayaw sa saliw ng musika na tanging siya lang ang nakakarinig. Sumisipol akong nagtungo sa quarter ko at nahiga, kinapa ko sa ibabaw ng lamesa ang libro na nabili ko sa dark web mga ilang araw na ang nakalilipas, para akong nabunutan ng tinik. Iba talaga kapag nabibili ang mga gusto, binata kasi ako. Sa wakas, wala na si Christopher. Makakabili na uli ako ng maraming aklat. Isang bundok na aklat, This is Life, niyakap ko ang aklat na parang baby, ang pamagat ng aklat How to Murder Your Friend and Get Away with It.